mapagpalang araw po sa ating lahat. Today po ay February 22 at ang tatalakayin po natin today ay paano kung hindi totoo ang impyerno na may concept na conditional immortality. So, yung tanong na paano kung hindi nga totoo yung impyerno ay nagpapaisip siya sa atin kung ano ba talaga ang tinuturo ng Biblia sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Lalo na sa concept ng conditional immortality. Sa Matthew chapter 25 verse 46, sinasabi na mayroong eternal punishment at eternal life. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Karaniwan kasi iniisip ng iba na ang impyerno ay isang lugar ng walang hanggang paghihirap. Pero ayon sa conditional immortality, tanging ang mga naniniwala kay Kristo ang makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Habang ang mga hindi sumasampalataya ay hindi magdudusa, magpakailanman, kundi tuluyang mawawala o mawawasak sila. Mayroon lang dalawang destination pagkatapos ng kamatayan, ang buhay na walang hanggan sa presensya ng ating Panginoong Diyos para sa mga sumasampalataya sa Kanya at ang kaparusahan o ganap na pagkawala para sa mga tumatanggi sa Kanya. Mayroon ding dalawang klase ng pagiging walang hanggan, buhay para sa mga naligtas at kamatayan para sa mga hindi naligtas. Ayan. Na hindi siya nangangahulugang walang hanggang paghihirap, kundi ang kanilang ganap na pagkalipol. At bukod dito, may dalawang klase din ng muling pagkabuhay. Isa para sa mga mananampalataya na magkaroon ng maluwalhating katawan para sa walang hanggang buhay, at isa para sa mga hindi nananampalataya na bubuhayin muli para lang harapin ang hatol ng Diyos. At dahil dito, may tatlong bagay tayong kailangan gawin. Una, maghanda para sa pinakamasama sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating pananampalataya at pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. At ang pangalawa, ipanalangin ng mga naliligaw upang mabuksan ang kanilang mga puso at makilala nila si Kristo bago pa mahuli ang lahat para sa kanila. At ang pangatlo, ipangaral ang ebanghelyo ng anuman ang mangyari, dahil kung totoong may impyerno, maging ito man ay walang hanggang paghihirap o ganap na pagkawala, na napakalaki ng nakasalalay dito. Hindi lang siya basta usaping pang teolohiya, ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Kung tunay nating iniibig ang Diyos at ang ating kapwa, hindi natin hahayaang manahimik lang tayo. Ang oras para kumilos at gawin ito ay ngayon na. Kaya ipalaganap pa natin ang salita ng Diyos upang hindi lang sarili natin yung maligtas natin, kundi yung mga kapwa natin, especially yung mga mahal natin sa buhay. Ayun lamang po at marami pong salamat.